Kapag sinabing Suzuki, dito sa atin sa Pilipinas, unang papasok agad sa utak mo ay ang Suzuki Raider R150. Pero sa ibang bansa, sikat ang pangalan Gixxer bilang Ano yung small picture? Picture? Get up. simbolo ng tibay at tulin ang Gixxer. Unang nilabas sa Philippine market ang Suzuki Gixxer 155 noong 2016. Carb type pa siya noon. Unang kita ko dito noon sa school, meron ito yung isang prop sa school namin. Unang kita mo talaga dito, di mo siya mapagkakamalang 150cc. Ang lapad ng gulong, ang laki ng tangke, ang ganda pa ng kulay. Nakapuli digital dashboard, tapos ang angas pa ng tambucho. Napaka-brusko tingnan. Big bike na big bike, pero 150cc lang. Isa ito sa pinakamagagandang 150cc street fighter sa Pilipinas. Kaya noon pa man gusto ko nang matry itong Gixxer. Kaya sa video na ito, makikita nyo yung version 2 niya. May I present to you the Gixxer 155 2022. So ayan mga tuds, meron tayo ngayong iba-vlog na motor, ang Suzuki Gixxer. Ano ba to? 155. Nasa ka? Paps! Lakas ng torque ah. Napasabak agad sa off-road ah. Lakas ng torque mga tods. Oh, lambot ng shock. Hindi nawawala yung tech check engine mga tods. Ganito lang daw yun eh. Hindi pa rin nawawala. Lalim ng preno. Ang makina ng bagong Gixxer 155 ay 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 154.9cc, 5-speed transmission at air-cooled. Pero sa ngayon, fuel injected na siya. Meron siyang lakas na 10.4 kilowatts at 8,000 RPM at 40 Newton meters at 6,000 RPM.
Meron siyang 12 liters fuel tank capacity. At according dun sa may-ari, napakatipid ng Gixxer 155 na ito. Siguro nagre-range siya ng 50 to 55 kilometers per liter. Sa suspension naman ng Gixxer 155, naka-telescopic siya. Tapos monoshock naman sa likod. Naka-tubeless na din. 180 by 17 ang unahan. 140 by 60 by 17 naman ang likod. Syempre, naka-double disc na ito. Or, una't huli ay naka-disc brake na. At take note mga tuds, naka-vibre parehas ng calipers nito. Pero, non-ABS pa rin siya. Maganda ang feedback ng preno sa unahan. At ang dali niyang i-maneuver pagdating sa mga, kung halimbawa titigil ka, napakadali at napakagaan lang. Tapos yung pagdating naman sa acceleration, so far ang ganda-ganda ng sa acceleration niya. So 5-speed manual siya mga tuds. Even though malaki siyang motor, napakadali niyang ipreno, ang dali niyang isingit-singit mga tuds. No problem din pagdating sa mga change direction or sa biglang kabig mga tuds. Tapos ang ganda talaga ng feedback ng preno tsaka ng suspension. Ang lambot ng suspension niya mga tuds. Na unang sakay pa lang kasi ramdam ko na ganun yung suspension ito eh. Pagdating naman mga tuds sa riding ergonomics ng motor na to, napakaganda and napaka-komportable niya sakyan. Napakalambot ng upuan at siguradong hindi ka mangangalay even though malayo yung biyahe mo or dire-diretso yung biyahe mo. Kasi ang ganda ng sitting position, mataas yung handlebar, kaya hindi ka talaga mangangalay. Kung halimbawa gusto kong magkameron ulit ng isa pang motor, gusto ko yung naked bike din na katulad ng ganito. Kasi kumbaga sa scooter, para sa akin parang pangmatanda yung scooter eh. Kung hindi din lang naman city driving yung gagawin mo, gusto mo yung may mga banking ka pa, go for street bike or street fighter naked bikes, no? Sa totoo lang mga tuds, ang ganda ng handling niya. Pwedeng pwede sa pang daily driving kasi ang naka-upright position, taas yung handlebar pero medyo nakasubsub na ng konti or medyo aggressive. Tapos laka ng tangke, big bike yung dating ano. Oh. Diba? Tapos 5-speed manual siya. Para sa akin, pero para sa akin okay na yun kasi sa makina ba naman niya na 155cc na air cool. Pagdating sa mga singit-singit, napakaganda niya gamitin. Kasi bukod sa naka-upright position ka, kumbaga relax na relax. Yung pagdating na sa upuan, ang lambot, hindi ka masyadong, kumbaga, iba pa rin yung lagay niya sa scooter. Pagdating sa scooter, iba naman eh, no? Dito ang ganda. Tapos yung betlog mo, hindi naman masyadong naiipit kumpara sa mga sports bike. Kaya napakaganda nitong naked na Gixxer 150. Lakas pa ng torque, oh. Napapabigla eh. Parang sniper ang datingan ng torque niya, oh.
hindi masyadong responsive. Pero parehas siyang vibrate. Sa mga hindi nakakaalam, And ito naman mga tuds yung busina niya. Oh. Tumatagos din naman kahit pa paano pero lumiban pa rin sila. Wala tayong magagawa doon. tigas ng cambio mga tuds. Yung titigas ako sa cambio nito, baka hindi pa na change oil. Ayun, change oil din niya. Sabi sa'yo, change oil din na to eh. So ikot ko muna kayo dito sa motor, sa napakagandang motor na to na Suzuki Gixxer. So yan. Nakikita nyo yung preno niya, vibrate yan, no? Tapos makina niya, pakita ko sa inyo makina niya, no? Diba? Ang late lang nung black at head, pero ang laki nung pang ilalim, diba? Tapos dito ka matutuwa sa tambucho niya, para siyang nakasiwan, pamasahe siwan na tambucho, oh. Tapos may mga chrome pa, no? Vibrate din tong single pot caliper dito sa likod. Yan. Quality wise, sa mga upuan, sa mga pindutan, mga tools, napakaganda. Tapos dito tayo sa kanyang dashboard. Masasabi ko dito sa dashboard niya, compact. Maliit lang kasi siya eh, oh. Parang bagay na bagay din lang sa datingan ng motor. May dalawang buttons. Ano bang ibig sabihin nitong buttons na to? Trip A, trip B. Tapos yan yung odometer. Odo niya 17,800. Tapos dito may oras. Tapos ito yung speedometer. Dito naman yung tachometer or yung RPM. Ang pinakasagad niya 9.5. Tapos dito may shifting indicator light. Wala, hindi gumagana. Hindi gumagana yung ano niya. Yan tong adjust. Tapos yan, dito mo makikita yung sa high beam. Yan. Tapos dito yung kabila yung sa placer. Yan. Tapos ano pa ba? Yan, nandito din yung mga indicator na sa change oil. Ito yung sa gasolina, ito yung gear indicator, no? Yan. Ano lang siya? 5 speed lang, mga tools. 1 down, 4 up. Yan o. Sagad na. Yan. Tapos, masasabi ko, ang lambot ng clutch niya o. Ganda niya gamitin. Tapos medyo malalim nga lang yung preno. Kanya-kanyang preferences naman yan pagdating sa mga motor, no? Motods. Dito ka din matutuwa sa kanyang tapaludo sa likod, oh. Meron siyang extra na pairing dito para nga naman hindi tumalsik masyado dito sa may likod. Tapos meron siyang handlebar dito or yung grab bar para sa angkas. Tapos ang lambot ng upuan, no? Panturing talaga tong style na ganito eh. Tapos gulong niya sa likod, hindi na daw to stock eh, pero 140/70 to na Maxxis. Sa unahan naman, stock pa to siguro. Ay, hindi na din pala kasi kalbo no. 100 by ano din to, 100/80. Tapos dito ka matutuwa sa headlight nyo. Ang ganda mga tuds, oh. Tapos dito yung signal lights. Ganda. Meron pa palang logo dito Suzuki, oh, sa ilalim. Ganda din itong kanyang parang pakpak dito, no? Meron siya ditong mudguard or yung mudguard na nakaganon. Tinanggal lang ng may-ari.
Ang astig ng datingan ng motor na to, may mataas at malapad na tangke, matangkad siya pero abot na abot ko naman, 5'7 nga palang height ko, then naka 140/70 ang rear tire niya. Ang ganda din ng dual tip muffler nito mga tuds. Then mga tuds, masabi ko lang sa inyo na dati, nung unang labas yung Suzuki Gixxer 155 sa atin, ang unang minomodify kagad ng mga user or nung gumagamit ito ay yung kanyang disc brake. Pinapa-disc brake nila yung likodan. So, 2022 model, nakinig naman ng Suzuki. Dahil ang gusto nga ng tao, disc brake na, ginawa na din nilang disc brake ang likuran. Then, naka-vibrate pa. Kasi yung iba, makikita mo sa ibang brand, naka-vibrate yung unahan, pero nisin pa rin yung likod. And napakaganda, plus points yun para sa akin. Sa engine naman mga tuds, kung ikukumpara mo siya sa liquid-cooled engines, no, para sa akin mas maganda pa rin or maiko-consider mo pa rin yung mga air-cooled kasi bukod sa matipid sa maintenance, kumbaga mas mura yung mga repair costs tulad halimbawa kung tumagas yung coolant, yung mga radiator, 'di ba? Kasi ginawa naman kasi tong motor na to pang daily drive talaga. Kumbaga, pang baragan, pang hatawan, 'di ba? Kasi may magsasabi diyan na mas matagal or mas malayo mararating ng liquid cooled kaysa sa air cooled. Pero kung tutusin naman, kung sa preferences lang din natin kanya-kanyang rider, pero hindi naman natin talaga kaya yung dire-diretso na halimbawa 8 hours na nagra-ride, di ba? Siguro kahit mga 3 hours na interval ng pahinga, magpapahinga ka talaga. And yung air-cooled naman ng mga ganitong motor, hindi naman mag-o-overheat. Maliban na lang kung siguro babad ka ng dire-diretso 3 hours, 120, ganyan. Susuko din yung makina nito, no? At kung sakaling mangyari yon, kahit naman yung liquid cooled ay susuko din. Wala talagang tatagal ng ganun, mga tuds. Hirap hanapin ng neutral. Okay. Yeah. Pagdating naman mga tud sa kanyang ergonomics nga, no, parang medyo nakataas yung dito mo, yung sa may puwetan mo dito, mataas, tapos meron ka ditong backrest, no. Ang cute din ng ano niya. Kulang sa langis. Ano ba yung mga madalas yung pagka narinig yung salitang Gixxer, no? Gixxer talaga, sumikat sa Pilipinas nito, yung dun pa sa carb type nito, yung malaki yung ulo, tapos malaki yung tangke. Na sikat pa nga yung color blue kasi nga yun yung kwan din ng factory Suzuki. Pinaka flagship na color. Then ang napakaganda ng tingin ko dun sa motor na yun kasi nga napaka-forma, lapad ng gulong. Tapos ano siya, naked, yung Street Fighter, laki ng ulo, no? Tapos ano lang siya, yung kumbaga pag unang tingin mo talaga parang makaka-resemble ka sa mga Z1000 ganyan. Parang hindi siya 150cc na motor. Kaya lang pagka tinitigan mo maigi, nakikita mo talaga sa makina niya, ang liit ng makina niya. Or siguro kaya ginawa ni Suzuki na ganito, para nga naman matipid, no? Ayan, FI na siya. Tapos, tingin ko naman sa makina niya, linis oh. Starter, yung tingin na ng oil. Meron pa bang oil? Oil. Ayan, meron pa, may itim na lang. Ayan. Tapos yung mga naunang Gixxer, mga tuds, ano siya, drum brake, no? Yun yung madalas na ina-upgrade ng mga Gixxer riders pagdating sa kanilang Gixxer 150, no? Yan. Tapos yung sumunod na to, bale ito yung version 2 ng Gixxer. Ano na siya, disc brake na sa likod, mga tuds. Kaya napakaganda.
Tapos oil capacity niya 850 ml, no? Dagdag ka pa ng kaunti sa mga nabibili. Laging may putal yan eh pag mga ganitong klase ng motor eh, no? Masasabi mo naman sa pegs niya mga tuds, ang ganda din tingnan eh, oh. Yan. Kwan siya, basic na setup. Kaya siguro medyo maganit siya i-shifting kasi ganito nga lang yung setup ng kanyang shifter or ng pegs. Tapos nababakbak dito yung ano niya, pintura. Hindi pala to masyadong hindi pala siya aluminum, hindi siya alloy. Tapos syempre pag naked bike meron siyang center stand. Sprocket niya mga tuds, ano bang sukat na sprocket ito? 45 by 428. Yan, para maganda yung view nyo sa motor. Gumagalaw-galaw lang, kakatakot, baka malaglag. Ganda talaga nung ano nyo. Try nga ulit natin yung ano bang ganun para mawala yung check engine yun. Check engine na ulit. Hindi nawawala eh. Sabi ni tropa kanina pagkain ano daw. Bago siya sa kahit na Suzuki siguro to, no? Pag operating system niya mga tuds, bago siya umandar dapat kailangan mo i-clutch muna. Kahit hindi nakakambyo na naka-clutch ka. Ano ba yung sinasabi niya? Hindi nawawala yung check engine. Ala, bahala ka na. Kung tatanungin nyo naman ako mga tuds tungkol sa mga ganitong motor versus dun sa mga scooter, mas pipiliin ko pa rin mga ganitong motor kasi unang-una wala kang aalaga ang CVT doon, nakakadena to, then madali siyang linisin, madali siyang palitan, no? Tapos pagdating na sa mga ganitong motor, ditong mga naked or street fighter na motor, wala ka na kasing aalaga ang mga pairings dito. Kumbaga napaka-minimal lang ng mga aalagaan ng pairings. Yan, mga tangke, kataas-taasan lang, tangke lang yung aalagaan mo dito. Kumpara sa scooter na balot, napakahirap baklasin, napakahirap buksan, napakahirap linisin. Dito, pagka halimbawa napasagad ka dito ng rides, then umuulan, pagkatapos halimbawa 15 to 30 minutes na paglilinis, ayos na dito pagdating sa mga ganitong motor. Then ang malaking bagay lang kapag halimbawa naka-scooter ka compare dito, kapag umuulan hindi mababasa yung paa mo. Yun lang ang nakikita kong cons dito. Parking. Mahina ang birada. Tay, laka ano. Mahina palang birada na rin. Makakasira pa. Kain muna tayo mga kitchen. So warmer rice.
So, syempre, mga tudes, hindi mawawala sa isang review ang acceleration test, braking test, no? Ano ba ito? Gumagana na? Hindi pa. No? So, susubukan natin dito kay Gixxer. So, tanda natin, naka 140, 70 siya sa likod. Then, sa unahan, 100 by 80 ang size ng gulong. So, susi muna. Puro ano lang kasi. Ano? 0 to 60 mga tods. 1, 2, 3. Go. Ano siya? Tawag dyan, ano yung magraba yung daan dito. Ano naman tayo dito? 0 to 100 mga tods. Tagal niya mag 100 toads, mga toads. So dito, na-try natin siyang ano. Kasi hindi pa nga din naka-change wheel to eh. Kaya ganyan siguro. Try natin dito 0 to 100, mga toads. Tapos brake test tayo, hindi masyadong mag-gravel dito. Pero hindi nakadepende din kasi sa bigay nyo ng cambio yun eh, sa shifting nyo, kung tama ba yung shifting. So ngayon, try naman natin yung braking test brake. 60 kilometers then to 0. Wait lang, yan na natin to. Ayos natin to para maganda yung view. Brake test tayo mga tods. 60 to 0 to 60 0. Ang gano'n ng daanan dito, maganda siya. Kaya lang ang problema, ang daming mabuhangin. Sabay na preno yan mga tods. Balik naman tayo. Front brake lang muna tods, mga tods. Front brake. Dito ako masanay. 60 to 0. Pero malakas yung preno dito eh. Yan ulit, isa pa. Kalbo ang gulong na ito mga tods. Ang lakas, maganda yung preno niya mga tods. Rear brake na mga tods. 60 to 0. Dito kaya tayo sa taas na to. Talagang alibat barantini. Maluwang ito tao. Rear brake naman mga tods. Ikot lang tayo.
panghinaan ng preno sa likod mga tuds, oh. Parang hindi masyadong kumakapit. Ang handling niya lang mga tuds, baka manibago kayo. Halimbawa, makabili kayo nito. Mahina yung birada nito ha mga tuds ha. Mapatulad kayo kanina sa akin. Pero sa handling, sa pag tumatakbo, ayos naman siya. So yan, there you have it, the Gixxer 150 na new Gixxer 150. Kung di ako nagkakamali, yung version 2 na to ay 2021 model up to now, no? Yan. Big shoutout sa nagpahiram nito sa akin. Ang pangalan niya sa Facebook ay ewan ko sa'yo. Yan, Street Fighter na napakaganda, napakaangas ng formahan. And hindi kayo papahiya talaga pagdating sa daily driving. Pag halimbawa pang long drive, kasi yung makina niya Suzuki, no? Ang ganda ng feedback ng throttle. Kaya lang, wala siyang dulo. Pero kung halimbawa sa sprocket naman mga tuds, magagawa niya naman ng paraan yan, no? Tapos palit kayo ng pipe, trim up ECU, or palit kayo ng ECU pagka ganun, kung gusto nyo palakasin. Pero kung sa tingin ko, halimbawa kung ikukumpara nyo sa underbone scooter, no? Pag mga ganitong motor kasi, pagdating sa mga iba sa aesthetics, ayos na siya eh. Wala na kayong dapat baguhin pa. Maporma, malalaki na ang gulong, kumbaga ayos na siya. Kaya yon mga tuds, kung ikukumpara mo naman sa underbone, sa rider, marami ka pa kasing modification para pumorma yun eh. Kasi yun na yun eh. Eh dito, papalitan mo lang naman po ang gulong, makakapit na gulong, okay na siya. Din pipe lang, no? Laki din pala ng resonator nito eh, no? Disc brake na din, no? Tatanungin mo na lang yung budget mo talaga. Pero kung hanap mo ay comfort, ito wala masyadong pagkaiba sa scooter mga tuds eh. Kasi mataas yung handlebar, mabilis. Ang masasabi ko lang dito pagdating sa tag-ulan, kasi ang problema dito, mababasa yung paa mo. Wala siyang underbelly or belly pan. Sa scooter kasi nakatago yung mga paa mo, puro fairings, no, di ba? Kaya yun naman ang advantage nun. Pero pagka gusto mo malakas sa ahon, mabilis ang acceleration, hindi ka mabibiti sa traffic, dito ka sa Gixxer 150. So isa lang to sa mga series natin sa naked bike or street fighter 150cc category mga tuds. So abangan nyo ulit yung mga susunod na videos natin tungkol dito sa mga street fighter. Pahinga muna. Let's go. Try natin top speed mga tuds. Pero syempre, caution pa din. Mag-iingat pa rin tayo. Silipin ko nga yung kurbada dito. G. 1, 2, 3. So, Suzuki Gixxer 155. There you have it mga tuds. Sana may natutunan kayo sa video natin ito. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa ating channel. And shoutout sa may-ari na nagpahiram sa akin ng Gixxer 155 na ito. And kung nagustuhan mo ang video na to, be sure to like, subscribe, and share this video to your friends
So, salamat sa panonood. Ride safe always and peace!